Hi mga tropa, magandang hapon sa lahat ng mga tropa natin. Yung pamamaraan ko mga tropa para mapanatili na maganda at healthy yung ating mga alaga. Unang-una, kailangan mabigyan ng sapat na vitamins yung ating mga alaga. Tapos pangalawa, kailangan mabigyan ng tamang pagkain para mapanatili yung magandang pag-itlog ng ating mga alaga. Tapos pangatlo, ito yung pinaka-importante mga tropa. Kailangan tingnan lagi na may tubig yung ating mga alaga. Dahil pag yung alaga natin nagka-dehydrate, yun yung panimula na magkakasakit, magkakasipon yung ating mga alaga. Kaya kailangan tingnan lagi natin na may tubig. Yan yung tatlong pamamaraan ko sa pag-aalaga ng aking mga native heritage and native chicken mga tropa. Tapos yung iba ko pang mga ginagawa dito mga tropa, sa isang linggo, kailangan natin maglinis, magwalis-walis para matanggal yung mga dumi at saka para talaga maging malinis lagi yung ating mga manukan. Tapos every month, nagpapalit din ako ng rice hull doon sa patulugan ng aking mga alaga para yung mga ipot nila matanggal natin. Tapos yung rice hull na mga tinatanggal natin, pwede rin natin gawing manure or fertilizer sa ating mga halaman. Tsaka yung plan ko pala mga tropa, every week magsasala ako ng 60 to 70 na itlog. Ilagay natin sa incubator dahil dalawang layer naman yung incubator natin. Sa 120 capacity naman siya mga tropa, pero kaya pa 140. Kaya yung isang layer sa ibaba, lagyan ko ng mga 70 na itlog. Tapos after 1 week, second week, ilalagay na naman natin ng 70 or 60 na itlog doon sa taas ng ating incubator. Tapos bali dalawa kasi incubator ko. After third week, maglalagay naman ako ng 60 to 70 na egg na na-harvest natin. Ilalagay natin sa third week doon sa ibaba ng incubator. Tapos yung fourth week, maglalagay na naman ako ng 60 to 70 na itlog ng ating malaga na native or Rhode Island. Depende kung anong itlog ma-harvest natin mga tropa. Tapos para makapag-harvest tayo ng every week na kahit 50 lang na sisiw mga tropa, malaking tulong na yon. Malaking bagay na yun para makapag-dispose tayo, makapagbenta tayo ng mga sisiw or makapagparami tayo ng ating mga laga. O siyempre bago tayo magparami, kailangan tignan natin talaga yung financial natin, kung kaya natin magpakain, kasi alam ko naman lahat na hindi ganoon kalaki yung financial natin. Kagaya sa akin, ini-estimate ko lang yung kaya ng bulsa ko, kasi nagbabase lang naman ako sa pagbili ko ng pagkain doon sa binta ko ng itlog. Pero nung December mga tropa, nakapagbenta tayo ng medyo malaki-laki. Yung pato na alaga natin naubos, tapos yung native natin maraming nabili, tapos yung pabo may nabili rin sa atin na sa 3 piraso. Pero hindi naman lahat mga tropa bininta natin dahil nag-iwan tayo ng pang breeding natin, lalo na yung Rhode Island saka native. Nagtira talaga ako mga tropa dahil nagpa-plan talaga ako na magpaparami pa. Mag-extend ako ng range natin sa native mga tropa. Bali, hinihintay ko ng mga tropa na dumating yung order natin na net 100 meters, same height and din sa dating kulungan natin. Yun yung gagamitin natin para mag-extend sa range ng native chicken natin. Dahil nung December mga tropa, as in talaga sobrang daming naghanap ng native. Marami kasing okasyon. Ngayong May mga tropa, April, May, marami na namang piyesta. Sure ako, marami na naman maghanap ng native pato. Sa ngayon, yung pato ko pala mga tropa, may natira ako dyan 4. Naglilimlim lahat. Pero yung isa, 100% na yung itog niya, walang napisa kahit isa. Tapos yung isang pato naman, 100% napisa lahat, 17 piraso. Tapos may dalawa pang naglilimlim. Hindi rin ako sure kung mapipisa dahil nung mga nakaraang buwan, panay ulan. Hindi tayo sigurado kung okay yung itlog ng mga pato natin. Pero so far, nakapagpapisa na tayo ng 17 piraso na sisiw ng pato. Andun yan sa kulungan ngayon natin mga tropa. Hindi ko pa nakuha na ng video. Baka sa susunod i-upload natin dito pag malaki-laki na yung mga sisiw ng pato natin. Pag napisa pa yung dalawa mga tropa, sana nga makapagpapisa pa tayo ng dalawa. Kahit 15 piraso each lang kasi yung maitlog nila 16 to 17 mga tropa. Kahit makapagpisa lang tayo ng 15. Maganda-ganda yun, may 30 tayo. Tapos yung 17,
Abot ng 47 yung pato natin. Abot na yun sa fiesta ng April tsaka May. Pwede na natin ibenta yun mga tropa. Pero bibili pa pala ako mga tropa ng isang barako na pato para may kasama yung apat ko na inahin na pato para may mag-meet sa kanila para makapagparami pa tayo ng mga sisiw ay pato. At saka mga tropa, may good news din pala ako, yung bibi natin. Hindi kasi ako nakapag-alaga dati ng mga bibi. Hindi ko alam kung bakit yung first egg ng bibi natin hindi siya ganoon kalaki. Kaya alam niyo ba mga tropa, yung pagbabalot, di ba? Hindi siya ganoon kalaki. Sana nga sa sunod na itlog, lumaki pa yung itlog ng pabo natin ay pabo bibi. Para makapag-incubate din tayo sa itlog ng bibi mga tropa para madagdagan natin yung bibi. Kasi yung bibi na alaga ko dyan mga tropa, 11 piraso lang. Kukunti. May plano ako na magbenta ng balot Kaya gusto ko dagdagan yung bibi natin mga tropa. Dahil yung lugar namin dito mga tropa, parang nag-i-stop yung mga bus dyan, series, ganun. Kaya mabinta yung itlog ng ano dyan, ang balot. Yun yung plan ko mga tropa, kaya gusto ko mag-alaga ng bibi. Tsaka hindi naman siya ganun ka gasto sa pagkain kasi upa lang naman yung ipakain natin, okay na sa bibi mga tropa. Pero syempre, paminsan-minsan hinagisan ko ng mais, hindi lang naman pwedeng puro upa na lang. Minsan sinasabuyan ko ng mais mga tropa para makain din sila ng mais para mabusog din yung bibi natin mga tropa. Pero mostly talaga upa ng pala yung pinapakain natin mga tropa kasi yan yung stock ng feeds natin dito para sa bibi at pato. Yun talaga yung pinapakain ko sa kanila mga tropa. Sa mga tropa pala na may katanungan na kaya kong sasagutin ko. Pero disclaimer lang mga tropa, yung karanasan ko sa pag-aalaga ng mga heritage native chicken, base lang yun sa aking kaalaman. Hindi talaga ako expert na kagaya ng iba dyan na talagang may karanasan siya na pinag-aralan talaga mga tropa tungkol sa pag-aalaga ng heritage native chicken. Yung sa akin talaga mga tropa, talagang fun lang. Sariling pamamaraan ko lang to talaga mga tropa. Kaya kung may gusto ko yung itanong, mag-comment na kayo mga tropa at aking sasagutin. Basta kaya ko lang mga tropa ha. Yun lang yung pwede kong maitulong sa inyo. Pero sa ngayon mga tropa, yun lang talaga yung ginagawa ko dito sa aking manukan. Yun yung sabi ko kanina na kailangan mabigay yung sapat na vitamins para sa iyong mga alaga at sa iba pa. Tapos kailangan talagang mabigay yung sapat na pagkain para mapanatili na healthy yung itlog na binibigay natin mga alaga. Tapos yung pangatlo, yun nga yung sabi ko, yung tubig. Kailangan talaga permanente may tubig yung ating mga manok dahil pag yan sila na-dehydrate, yun yung kasisimulan ng pagkasakit, pagkasipon ng ating mga alaga. Yun lang mga tropa. At sa mga tropa pala na bago pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan i-like at subscribe ang aking channel. Mga tropa na nanonood, maraming salamat sa inyong mga tropa. At sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa aking mga video sa aking pagmamanok. Hindi naman ako ganun ka-expert, pero try ko mga tropa kung anong pwede kong kayang gawin sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat sa lahat ng mga tropa natin na nanonood ng video ko. Hanggang sa muli mga tropa, kita-kits na lang sa mga next vlog natin.